Sa ngalan sa tibuok Persa sa CFD Diocese of Tagbilaran, kauban sa among presidente, kami manimbaya kaninyo maayong gabi kanatong tanan. So mayong gabi sa tanan nga makita og apil na pod sa mga dili makita tuwa sa mga balay nagatulog. So akong tawagon si Brother Ibernistal kay daghan siyang pangutana sa akong kinabuhi. Bro. So ang akong sharing, akong ibase sa mga pangutana ni Brad Nistal. Brad Nistal, unsa may imong pangutana? May tungod ka nako, kaya akong tubagon. Ang akong pangutana po, ikaw ba kay saksi ni Jehovah man ka, nagaykan pagkabata o ngano man nga hingabot magkakaroon panahon nga niya nakakaroon sa Katoliko? Tubag, gikan gid ko sa pagkabata, mao na gay akong namatan nga ang among tinuohan saksi ni Jehovah. Nahimugso ko Agosto 30, 1974. Kay man ininyo ha? Kano sa atong birthday? Agosto 30, 1974. Ang ako mga parents, mga saksi ni Jehovah na 1960s pa. So buti pasabot, gikan sa akong pagkahimugso, pagka nabutag panimuot, mo na gyud lang tinuohan nga akong namatan. Sa imong ikaduhang pangutana, unsa man ang hinungdan nga nahimo man kong Katoliko. Mo ni ang gitawag taas nga sugilanon sa akong kinabuhi. Nga sa dito pa ko sa tinuohan nga akong namatan, ang Ginoo nagpaambit na sa makamatuoran nganhi sa akong kasing-kasing. Nga ang Ginoo aduna gyoy purpose nga akong journey paingon sa simbahang Katoliko. Ako ning sugdan sa dihang ako 6 anyos pa. Kaniadto wala pay kinder o wala pay daycare, mag-eskwela ta, moditso gyud ta grade 1. Ang pagbasa o pagsulat diya himuon sa balay. Ang ginikanan motudlo pagbasa o pagsulat, either i-delegate sa ato mga magulang ang pagbasa o pagsulat. May eskwela naman ta pagka-7 ang edad. So pagkahibalo sa akong parents nga kabalo na ko mubasa, ang ako mga parents giregaluhan ko nilag Bible. Ingon na akong parents nga, Paul, doon na may irigalo kanimo nga Bible. Sumoto ang first time nga ang akong ginikanan nagpaila-ila ka nako sa balaan nga kasulatan. So at age 6, I started reading the Holy Scriptures. So wala pa ko mahimong ministro, katulunan nako nabasa ang among Bible na New World Translation of the Holy Scriptures. Sa dihang nahimo kong ministro sa saksi ni Jehovah, mandatory kanamo nga kining Biblia amo ning basahon within a period of 1 year from Genesis to Revelation. 15 years man ko nag-serve sa Jehovah's Witness. Meaning 15 kabisis plus 8 nahimo nga 18 times nako nabasa kining Bible. Og na in love gyud ko sa Bible. Kaya ang tugon sa akong parents sa ilang paghatag kanako sa ilang regalo nga Bible, mingon akong parents nga, Paul, basaha kini sa tibuok nimong kinabuhi. Mo nang sadyang nabunyagan ko sa Katoliko, giregaluhan mo ko sa pare og Bible kini. Kini nga Bible giregalo sa pare nga nagbunyag nako ngadtong May 29, 2011. Mingon si Monsignor Hando Panesa, Paul, doon ako iregalo kanimo nga Catholic edition. So nalipay ko nga ang pare nga nagregalo kanako Bible, umiho nga, Monsignor, dili ko makikita nimo pag-usab, kun dili nako mahurot og basa kining Biblia nga imong giregalo. Nakita mi ni Monsignor Panyares 3 ka tuig ang naglabay. Kaduhanan nako nabasa ang Biblia nga iyang giregalo. Palakpakan nato Ginoo. Pag-adto nako sa Hulilan, akong gibitbit kining maong Biblia. Nakaabot ni dito sa Hulilan. Katulunan ni siya nako gipabukbahin kay katulon naman yung naguba. Dayon ang akong asawa akong gitugon nga love.
ayaw gyud hikalimte panahon sa akong kamatayon palihog ipabawon in town kining duha ka Biblia katong giregalo sa akong parents na sa akong library kinaguba naman ako naman gibutagan og cover di na ako pwede madala kay mabungkag naman o kining Biblia nga giregalo kanako sa pari nganong ako ning gipremise sa akong conversion nganong nahimo kong Katoliko kay ang sinugdanan ang Biblia mao ang nahimong atraksyon ako. So sa akong pagbalik-balik o basa og Biblia, di gyud kalikayan. Nga bisan dili nato ukbon ang Biblia. Diha pa lang sa cover. Nagtangag na kini og kamatuoran. Tanaw sa cover, the Holy Bible. Mao gyud na ang pinakaunang pangutana Brad Ibermistal. Nga misantop sa akong galamahan nganong kini nga libro gitawag man nga Bible. Wala na mibutho dinhi sa cover. Kundi dunay kasaysayan nganong kini nga libro gitawag og Bible. Mao nang kay pangutana man kinahanglan gyud tubagon. Mao nang imong pangutana tubagon gyud nako. Kami na may library sa Jehovah's Witness. So akong gi-research ang pangutana nganong kini nga libro Bible man ang tawag. Ikasupo makaigsuonan wa gyud nako makit-i ang tubag sa akong pangutana. Gipangutana nako ang among mga senior, mga master sa history. Kung nganong kini nga libro gitawag man nga Bible. Kabalo mo sa ilang tubag maingon ang among mga major sa history. Dili na importante nga mahibaw nato ang tubag sa maong pangutana. Unsay importante? Ang importante mao nga nagbasa kita Biblia ato nang gitun-an og labaw sa tanan atong puy-an ang atong nakatunan sa Biblia. Pangutana, natubag ba akong pangutana? Nganong kini nga libro Bible ang tawag wa matubag. Dayon na amang koy access sa Catholic Library. Because during my active years as minister of the Jehovah's Witnesses, I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church. Naman ko'y access nga mag-study sa Catholicism in order to destroy the Church, the Catholic Church. So ako itong gipahimuslan na panahon nga dito nako pagitaon ang tubag sa akong pangutana. O praise God, nakit-an ako ang tubag sa akong pangutana. Palakpakan nato Ginoo. So ang pangutana nganong kini nga libro gitawag nga Bible, di gyud pwede nga di ko ni i-share ninyo. Kay oras nga ako ni paambit ninyo, mas knowledgeable mo sa mga pastor. Kay hangtod karon dili sila ganahan nga tubagon ang pangutana nganong kini nga libro gitawag og Bible. Ambot nganong mahadlok man silang tubagon ang pangutana nganong kini nga libro Bible. Sa akong nahibaw-an dunay bugat nga rason nga di ila gustong ipahibaw ang tubag ug inyo nang masayran sa akong tubag karon. So ang pangutana nganong kini nga libro gitawag nga Bible? The word Bible has two syllables. The first syllable is by, the last and second syllable is bol, and each syllable has own meaning. Paminaw mo, ayaw gyud mo katuog, kay ang makatuog among alsahon dadto namo dito sa tuluganan nga dayon. Katuod na mo na sa dapita. Unsa to? Ang word nga Bible, duha ang iyang syllables. Ang una is by. The second one is bol. Og ang matag syllable ni ana adunay kahulugan. Unsa man ang kahulugan sa unang syllable nga by? The first syllable of the word Bible is derived from Latin word means two,
twice and double. So kanang word nga bay, ang meaning ana, to, twice and double. Pananglitan, nga naman nga ang bisikleta, gitawag man na siya nga bicycle. Tubag, kay ang maong sakyanan, dunay duha ka ligid. Kay kung ang maong sakyanan o saray ligid, dili na tawgon nga bicycle, ang tawag na unicycle. Kung tulo ang ligid, tawgon pod na nga tricycle. So nganong ang bisikleta gitawag nga bicycle? Tubag, kay ang maong sakyanan, dunay duha ka ligid. Pangutana, nganong kini nga libro gitawag man ni nga Bible, nga ang unang syllable by, kay kini nga libro duna pod ni duha ka divisions. Nga mao ang Old and New Testaments. Palakpakan natong Ginoo. And how about the last and second syllable of the word Bible? The word ball in the Bible derived from the word assemble. Nga buot ipasabot, kini nga libro did not drop down from heaven ready-made, nor it was handed down from the hands of God or his angels, landed to the hands of pastors, ministers, and evangelists. Nga buot ipasabot, kini nga Biblia, wala kini mahulog sa langit nga tibuok libro na nagipangsaw sa mga pastor. Kundili kini nga libro gi-assemble nga ang duha, ang Old Testament 46 ka libro, ang New Testament 27 ka libro, gi-assemble as one book o gitawag nga Bible. Karon mahibaw na mo nganong mamalibad ang mga laing tinuohan nga tubagon ang simpleng pangutana nganong kini nga libro gitawag nga Bible. Kay kini di ay nga libro inasimbol. 73 ka libro nga giasimbol nga nahimong usa ka libro. So kay giasimbol man, dunay nag-asimbol. Sakto dili. Kay dunay nag-asimbol, na ay panahon kanus nga giasimbol. Sakto? Kay giasimbol, dunay proseso giunsa ka na pag-asimbol. So imbis kay usa ra to ang pangutana, naduganan og tulo. And these three major questions lead me in my journey to Catholicism. Palakpakan nato Ginoo. Karon kay ganahan naman ko nga tubagon ang mga pangutana sa Biblia. Kay lagi ang akong parents ang hinungdan nganong na in love ko sa Bible. Kay doon na may panultihon, nel bulitum nisi precognitum. Kinahanglan nga kung ang usa ka butang imong gihigugma, imo gyud na siyang ila-ilahon og tukaron. Dahil na in love man ko sa Bible. Daghan naman kong pangutana kay gibalik-balik ko naman nagbasa, di man gyud na matubag ang pangutana sa sulod sa akong gibasa. Kinahanglan man ko mag-study history. Di man na matubag kanos na-asimbol, kinsay nag-asimbol, iyon sa pag-asimbol, di yun na matubag sa sulod sa Biblia. Wa di ay ko kaalinggat nga sa akong pag-estudyo Biblia, nagkaduol na di ay ang akong panaw paingon sa simbahang Katoliko. Palakpakan nato Ginoo. Gusto mo ang ako pang tubagon nganong giun sa ni pag-asimbol, kinsa nag-asimbol o kanos ang asimbol? Ang pangutana, giun sa man pag-asimbol ang Bible. Tubag, ang Bible gi-asimbol pinaagi sa proseso nga gitawag canonicization. Unsa proseso? Kana nga proseso ang gigamit sa simbahang Katoliko. Katoliko lang ang nagamit niining proseso. Mao kana ang proseso usab sa pagdeklara og santos. I-canonize ang santos. Ang Biblia na-asimbol pinaagig canonicization. And the word canonicization is derived from the root word canon.
And what is canon? Canon means role and mission. Nga sa ato pa, sa pag-assemble na ining Bible, doon ay mga roles, doon ay mga patakaran kung lagda. Para makasabot mo, giun sa pag-assemble, muhatag kog simple ka pamaagi. Pananglitan, nganong ang balaang kasulatan adunay upat lamang ka ebanghelyo nga gisulat sa mga ebanghelista. Gitawag natog Gospel of St. Matthew, Gospel of St. Mark, Gospel of St. Luke, Gospel of St. John. Nganong upat raman nga sumala pa sa mga pagdiskubre sa simbahang Katoliko, aduna may more than 20 Gospels. Ang pangutana, nganong wa man nag-asimbol tanan, nganong upat raman ang nakarga sa dihang ka nag-asimbol. Matubag ka na sa proseso. Kay dunay proseso nga canonicization, meaning dunay role. Unsaon man nga ang usa ka giila nga ebanghelyo mahimong part pag-asimbol sa Bible. Ang number 1 nga role mao ni nga kinahanglan mapruibahan sa makuti nga pag-utingkay sa konsilyo sa Santa Iglesia nga kini nga ebanghelyo gisulat sa apostol. Unsa tay number 1 nga role? Kinahanglan nga ang maong ebanghelyo sa dili pa kana i-assemble nga part sa Biblia, proven, maprove sa konsilyo sa walay gamay nga pagduda na kana nga ebanghelyo sinulat og apostol. Mao kana ang hinungdan kung nganong nakarga dayon ang ebanghelyo ni San Mateo, kay si San Mateo unsa man? Apostol ni Kristo. Nakarga pod ang ebanghelyo ni San Marcos, ngano man unsa na San Marcos? Unsa na San Marcos? Dili na siya apostol, kundi tinun-an og apostol. Ang pangutana, nganong miingon ka man Paul nga ang writer pag-apostol makarga pag-asimbol sa Bible, nganong ni San Marcos dili man apostol, nganong nakarga man ang ebanghelyo nga iyang gisulat. Ang tubag mao ni kay naay second role. Ay mo pagdali. Dili single role ang gi-roll out sa pag-asimbol. Ang second role nga kon pananglit ang ebanghelyo sinulat og tinun-an sa apostol. But actually kanang Gospel of St. Mark considered as Gospel of St. Peter. Kaya ang main source ni Mark sa iyang pagsulat sa ebanghelyo mauman ang eyewitness nga si St. Peter. Pero in honor to St. Mark na siya ang writer ana dito gihingan kaniya. So kung usa lang ang role, duha lang unta ang makarga nga gospel. Pero kay naa may second role na himong upat. Mao na ang pamaagi sa gitawag canonicization. Palakpakan natong Ginoo. So kinsa may nag-asimbol? Ang tubag, ang mga obispo sa simbahang Katoliko pinaagi sa iyang tulo kanag-unang makonsilyo, ang konsilyo sa Hippo, konsilyo sa Cartago, konsilyo sa Roma og niadtong 397 Anno Domini na kompleto ang compilation giaprobahan sa ika-37 nga Santo Papa sa Iglesia Katolika, si Pope Damasus I. Palakpakan nato Ginoo. So na simbol na ang original nga lingwahe, Hebro, Aramaiko o Grigo. Dayon si Pope Damasus kay naa may sekretaryo. Ginganlan Eusebius Sophronius Hieronymus. Mengon si Pope Damasus, Sophronius Eusebius Hieronymus. Adto sa Bethlehem. Nakaabot ko sa Bethlehem. Didto sa langob nga didto gihaguan ni Saint Jerome ang paghubad sa Biblia gikan sa iyang original nga lingwahe, Hebro, Aramaiko ug Latin. Nahuman ni Santo Jeronimo
ang translation sa Latin niatong 405. Ang Santo Papa nga nagkomisyon niya patay na sayang pagbalik dito sa Roma. Kanang lango bitaw nga dito sa St. Jerome, hinatdan si St. Jerome o pagkaon sa anghel. Kung makita mo rebulto ni St. Jerome, perting taas ag bungot. Nganong taas man sa bungot? Kay wa na say panahon nga manghimungot. Kay ang tanan niyang panahon iyang gihalad. Aron matubag ang tawag sa panahon, kay niadtong panahon na ang universal language is Latin. Daing na ang uban nga mga lingwahe. Mo nang salamat sa Ginoo. Doon na kita'y Santo Hieronimo nga nagtunol kanato sa Latina Vulgata Biblia nga mo'y gigamit sa simbahang Katoliko sa iyang 1,500 years na history. Palakpakan nato Ginoo. So naanay translation, naanay Biblia, pero wala pa'y period. Ang pangutana nganong ang Bible naa may period. Importante ba gyud ang period sa Bible? Pagutan ako ninyo. Importante kay kung ang Bible walay period, mga utas ang mga pastor kung mosulay sila og basa Biblia. Kay kanang period mao nang imong paghunong sa imong pagbasa. Kung way period ang Bible, kung mosulay ang mga pastor og basa sa Genesis, kinahanglan gayud nga ilang tapuson sa Revelation. Kaya wa may period. Pero salamat na ang Bible na ay period, makaginhawa ang mga pastor kung mabasa. Ang pangutana nganong na may period ang Biblia. Kinsa may nag-imbento sa period, tubag o sa kasanto nga Katoliko si Bishop Isidore, Saint Isidore, Bishop of Seville, iyang giimbento ang period ni atong 7th century. Salamat sa Ginoo, makaginhawa na ang laing tinuohan kung makabasa Biblia. Sila ba nakalipay nila nga makaginhawa sila? So naanay period. Wala pa'y kapitulo, wala pa'y bersikulo. Pangutana, kinsa may nagbutang og kapitulo sa Biblia? Pastor, obispo. Ang tubag, mga obispo sa simbahang Katoliko in the persons of Archbishop Hugo de Santo Caro and Bishop Stephen Langton, ilang gibutangan ang tibuok Biblia og 1,339 verses ni adtong half in the 12th century. Palakpakan nato ito. So naanay kapitulo, wala pa'y bersikulo. Ang pangutana, nganong ang Biblia aduna na may mga bersikulo. Tungod ba sa mga pastor? Ang tubag dili. Tungod sa pare nga Katoliko in the person of Reverend Father Santis Pagninos, Catholic Bible Scholar and Dominican Order, iyang gibutangan ang Biblia og 32,108 verses ni adtong year 1528. Palakpakan natong Ginoo. So in short, kinsa nagbutag kapitulo, kinsa nagbutag bersikulo, ang Katoliko apan ikasubo na ang Protestante ang nagmemorize og bersikulo. Pagkaway angay gyud kung balansihon. Ang pangutana nganong naaman tay printed Bible? Kaniadto walay printed Bible. Unsang naa kaniadto? Gitawag nga manuscript. Derived from the word manos. Manos means hand. Kay ang tiil, pid, mani, or pidis. Munang mga tumustag bilaran, kita mo ng kasada ka na baglit-baglit, yung daghana, itawag na pedestrian lane. Gika na sa word nga pidis, meaning tiil. So agiana na sa imong mga tiil, na kumutabok ka diha, manghunong ang masakyanan. Kay hatagan kaguwing ang imong tiil makagi. Mao nang dunay gitawag nga manicure o pedicure. Sa gamay pa ko di gyud ko makalimot nga dunay kumare ang ako mama nagpa-manicure. Tapos nag-isos sa kabanan. Kay mga marites lagi na mga usay mababay. Ingon akong mama nga, mare, unsa may ipasabot ni pedicure mare? Ingon po itong manicurista,
kanang pedicure mare, ang bot ipasabot, magpahinlo kag kuko, ang bayad panahon na sa PD. Meaning, sweldo sa pizza 15 o pizza 30. Mo man ay PD. So, pagpahinlo ka mare, so utang na mare. Ang bayad na, inig sweldo na sa pizza 15 o pizza 30. Ang tawag na, PD man na, PD. Unsa po meaning ining manicure mare? Kaya ang PD, sa para masweldo, ining manicure. Kanang manicure mare, ang ipasabot ana, magpahinlo kag kuko, cash good mare, kay money good, money. So ako naminaw ko, nakatulala agad ko, mo din ng manicure pedicure. Pero sa dihang nahingkod na ko, dito na ko na-realize, na kadto dahing chika-chika sa akong inahanong siyang kumari, falso yun ito. Buti pasabot ng pedicure, hinlo lang sa imong tiil. Manicure, kukura. Imong ma-test ang manicurista kung knowledgeable, pag ingon mo, mare, pedicure lang ko, pedicure ko ba? Kung kuhaong ka na imong kamot, wala na sa kasabot sa iyang mga word na imong gigamit. Pero pag knowledgeable ang manicurista, pedicure ko be, tiil na ganda yung kuhaon, apil lang imong kamot. Gusto mo yung pedicure ko o manicure ko. O kana, tiil o kamot na na. So, kaniad to, wala di printed Bible. Ang naa kaniad to, manuscript. Dayon, ang tanan nga original nga gisulatan sa mga apostoles o mga propeta, tanan gyud to nagadugta. Wala gyud nakasurvive kadtog yung first hand gyud. Kadtog yung actual gyud nagisulat sa mga apostol, nawa na to. Ni survive lang na tungod sa gitawag nga mga iskriba. Meaning, hapit na madugta, no? Nagikopya na po nila. Gikopya sa bagong sulatanan. Pagkadugta sa daan, ni survive ang bago. Paghapit na po madugta ng gibalhinan sa mga pulong, gibalhin na po sa laing sulatanan. Ingon niya ang proseso nganong nakasurvive ang balaang kasulatan. Karon, kung walay Katoliko nga nag-preserve ni ini, walay Katoliko nga nagkopya ni ini, wag yo'y makubra nga ikapulo ang mga pastor. Di yun sila mga dato. So nganong naa may printed Bible, ang tubag kay miabot ang higayon nga dunay usa ka makinadmanon nga Katoliko, usa ka Aleman. German ang iyang pangalan, Johannes Gutenberg. Giimbento niya ang printing press ni atong year 1397. Og sukad nga naimbento niya ang printing press, diha pod nagsugod nga nakaproduce og printed Bible. Mao nang ang pinakaunang printed nga Bible gihingan sa nag-imbensyon, gitawag the Gutenberg Bible. Og naa koy duha ni ana sa akong library. Palakpakan nato Ginoo. Kung sa may gihimo sa laing tinuohan, kung ang Katoliko ang naghago sa Biblia, ang Katoliko ang nagtuno sa balang kasulatan sa kalibutan, and even Martin Luther, the father of Protestantism, admitted that we refers to Protestant, we are compelled to concede to the Catholics that they have the Word of God and we receive it from them. So, waday mahulog sa langit. Gidawat di ay sa Protestante at simbahang Katoliko. Kung wala pa ang Katoliko, wala yun tayo kabangkaagan mahitungod sa Biblia. Meaning, utang sa kalibutan ang balaang kasulatan sa Santa Iglesia Katolika. Palakpakan natin. Ang pangutana nganong naa may Bible ang laing tinuhan. Di ba pangutana na? Nganong naa may Bible ang laing tinuhan, tubag, kay mipalit sila sa Toras. Mipalit sila sa ICM o sa Bikyo. Meaning, niadto sila sa bookstore na malit sila og Bible. O sa ilang pagpamalit og Biblia, nagbasa-basa sila. O kung unsay ilang mabasahan, ilan ang tukuron. Mo nang miabot na ta og kapin sa 40,000
matod pa sa statistic, by the year 2025, there will be more or less 60,000 Christian denominations. Sumuna, tungod kay ang tao, sigig pamalit og Biblia, nagbasa-basa, unsay ilang nabasahan, ilang tukuron. Mo nang kunwa pa kumahimong Katoliko, posible gud ko pud nga magtukod kog ako. Kay kining relihiyon makapadato ni. Gusto mong madato? Gusto mo, sister? Magtukod tag relihiyon. Makapadato bang relihiyon? Tubag. Basahon natong balang kasulatan. Basig, dinhira kita mga dato ini berkaloy. Di na ta mag-trade expert ini. Nagdahom sila, unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 5, sa last portion ng ingon, nagdahom sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Doon na daw, tulo kapaagi nga dali madato ang tao. O kung gusto mo madato, panuway mo. Unsa ning tulo kapaagi? Una, kinahanglan daw nga mahimo kang drug lord. Panawan ng mga drug lord, pobre man to sa mga dato naman. Pero kuya, man po ni mga drug lord ta. Kay tukhangon man po talaga. Ikaduha, kinahanglan daw nga mahimo kang landlord. Pero mahal man ang investment nga lupa. Pero naay pinakasimple o pinakadali nga pamaagi nga mahimo kang dato nga gamay rang puhunan. Pwede ka na way puhunan. Magbasa-basa lang ka og Biblia. Kay kining Biblia, pwede naman ipangayoon. So, pwede akong puhunan. Kinahanglan lang kabalo ka, mag-praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan na Ginoo. Mo nang wa gyud nagtukod og relihiyon nga nabankrupt. Ang tanan nga nagtukod og relihiyon nahimong kwartahan. Mo nang ako kun wa lang nako makita ang kamatuoran, posible gyud nga nagtukod ug ako. Ug basin mga tanan, bro, paso may tukuro po ni Paul. Gusto ko mga tanan, montang tesorer, madato gyud tayo ng sister. Iyo mga tanan. Kunwa pa lang ko kahibalo nga si Kristo nagtukod na, magtukod po kog ako. Ako ning i-registered sa Securities and Exchange Commission. Akong himuon si Bernistal na treasurer para mga dato mig duha. Unsa atong tukuron Bernistal? Magtukod ta og Sureball Church. Siya rin sila manguban nato nga Sureball na ni. Pero nga nung di ko ta pwede magtukod Bernistal, nagtukod na si Kristo. Unsa may buhaton nato? Magpasakop ta sa gitukod ni Kristo ug dinhi ta magpuyo sa kinabuhing buotan. Mo ni atong himuon Bernistal ay nagtukod na. Palakpak atong Ginoo. So in short, ang usa nga naka-attract nako nga taliwa sa akong pagkanahimugso sa laing tinuohan, kining balaang kasulatan. Kining balaang kasulatan mao ang nagpaduol kanako sa simbahang Katoliko ngano man honest man kong nangita. Kaya ang Ginoo pag honest ka nangita sa kamatuoran, i-lead gyud ka sa Ginoo sa insakto nga dalat. Ug salamat sa Ginoo. May 29, 2011 o sa kadesisyon nga wa gyud pagmahay nga puno sa kalipay hangtod karon madasigon mainiton nga nangalagad sa simbahan nga gitukod ni Kristo hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi. Pagbuhi pa ko o kaya pa nako nga pag-evangelize bisag asa gikan pa ko sa Cebu mo ipagdunggo ra gyud nako dito ko dire. Nabasa pa ko sa ulan. Gahapon pa ni nagrally mi dito sa Tagbilaran pagkakadlawon mata na pud alas 5 pag human alas 5 dito sa Cebu human Cebu ulit na po dinhi og bahalag mabuntagan ta karon total kas ara man pud ni sa inyo bahalag si batuon tayo lahat pag batuon ta mahuli gyud ta. Sumara to Bernistal, so proceed sa imong pangutana. Sunod pangutan. Utana. By the way, daghan to Bernistal. Bible, Truth Church, the Blessed Virgin Mother, the Holy Eucharist, and the Theological Partiality. Pero akong gitubag nimo isa lang sa. Kaya na may Tagalog nga kawikaan nga
mapalad ang taong magkasalita na maikli sapagkat siya ay pwedeng maimbitahan muli sa Katarman Gym. So okay na po kung mabalik po. Proceed sa imong next question. Ang ubang relihiyon bro, maingon man sila nga ang mga tao kuno nga sakop sa Katoliko gitungto lang sa mga pare, kay ang mga pare kuno nangadato. Unya, unsa man katinuod na nanunto ang mga pare sa mga membro sa Katoliko kay kanang pagpangulikta lagi kuno og 10%. Salamat. Unang-una, walay balaod ang simbahang Katoliko nga nagmandato nga kinahanglan ang Katoliko mohatag og 10% nga income niya sa matag bulan. Sa kasaysayan sa atong simbahan, dunay gitawag nga mga council, especially sa Council of Sevilla. Nga kaniyan to, dunay pagpangaghat ang simbahan nga mohatag ta og ikapulo. Apan hangtod karon wala ka na himua sa simbahang Katoliko nga opisyal nga mandatory. Pero kung ang Katoliko mohatag og 10%, sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing, ang simbahan dili mo balibad. Ang pamaagi sa atong simbahan sa paghatag nakakamtar dinhi sa balaang kasulatan. Kung unsa ang paagi sa atong paghatag, mo kini atong mabasa, 2 Corinto 9:7. Busa kinahanglan ang matag usa maghatag sumala sa iyang gusto. Dili ingon nga pinugos, kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Unsa ang paagi sa paghatag sa mga Kristiyanos? Mohatag ta sumala sa pagbuot sa atong kasing-kasing. Kay ang Ginoo malipay kung ang atong paghatag gikan sa kasing-kasing. Mao nang kung mohatag mo sa simbahan og more than 10%, kung mao na inyong kinasing-kasing, dawato na simbahan. Kana pa ang simbahan daghan mga scholarship, daghan taw mga gitawag charitable institusyon nato nga tabanganan. Katong giingon ni Brad Roland nga mabata palitan natong notebook, kay palitan man sa lang tinuhan, gitawag kompasyon. Manghatag sila noodles, sardinas, ngano di man po nato hatagan ang Katoliko. Para di po pamalhin, ayaw po pamalhin, na po noodles din eh. Pila may hatag, 3, 5 nato. So ang simbahan daghan kagamitan kung manggihatagon ta. Dayon sa atong pagkamanggihatagon ang Ginoo mo pa buhagay sa iyang grasya. Pero dili mandatory kay kapulo. Dili sama sa mga pastor nga sige kolekta nga sa buwa. Unsa may giingon sa Hebreo kapitulo 7 bersikulo 5, kinsa may gisugo nga maghatag ikapulo? Mga pastor ba? Tubagon na to. Muning atong mabasa, ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi nga mga pare mao ang mokuha sa ikapulo gikan sa katawhan. Ang pangutana, kinsa ang gitagaag mandato sa Ginoo nga mao ang mokobra o ikapulo sa katawhan? Pastor kon pare. Pare. Dili kay pastor nga kaliwat og bulanon. Pare nga kaliwat ni Levi. Sa 12 ka tribo sa Israel, mo nang gitawag nga chosen people. 12 ka tribo na. Sa 12 ka tribo, 11 ka tribo manarbaho. Ang tribo ni Levi dili manarbaho, kundi mag-alagad sa templo. Sa 12 ka tribo, usa lang ang gihatagag sugo. Wala sugua ang tribo ni Ruben nga pangolekta pod mo ikapulo. Tribo ni Huda wa maapil sa sugo. Ang tribo ra gyud ni Levi. Karon ang pangutana, nganong ang kapin sa 40,000 ka mga tinuohan nang eleksyon man? Kinsa may nagsugo ninyo? Mo bito na ako gitawag nga proposal sa mga laing tinuohan. Baptist, Pentecostal, Seventh Adventist, mga Sabbath keepers, mga born again, nangulik na ikapulo.
Kinsa man ninyo ang gitagaag authority sa Ginoo nga mokuha sa iyang ikapulo. Kining mga laing tinuhan, sigig panaway sa Katoliko. Moingon nga direct to God. Ayaw na maghapit-hapit sa mga pare kung kamo makasala, ditso mo sa Ginoo pagpasaylo. Direct to God man daw sila. Kung pananglitan magampo mo, ayaw na mo og hapit sa mga santos, ditso mo sa Ginoo. Kay direct to God ta. Mao nay balaod sa laing tinuhan. Unsa to? Direct to God. Kung makasala, ditso sa Ginoo. Kung magampo, ditso sa Ginoo, way hapitan. Direct to God. Pero ngano man na kung makasala, direct to God. Kung magampo, direct to God. Pay ikapulo, direct to me man. Di man mo direct to God. Ang pangutan na kinsa man ng warta. Dapat ka ng inyong koleksyon ihatag na sa mga pare. Why problema kung ang mga pare mahimong kwartahan ngano man sila man ang gimandatuhan sa Ginoo sa Israel, sila ang gikomisyon sa Ginoo nga mokolekta sa ikapulo. Dili ta magsilo sa mga pare kung sila giabundahan sa Ginoo sa grasya kay silang gimandatuhan sa Ginoo nga mokubra sa tithes. Ang problema kay ang mga pastor mao may nangubra. Hangtod karon wa gyud na sila mag-remit. Basa, ilan naman yung basa? Naglipo ko nila. Magbasa-basag Biblia, way sabot-sabot. O sa nag-iyon sa Bible, pag mangulit patay kapulo. Yun din eh. Malakias 3:10. Dada ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo. Pangutana, asa dadon ang tibuok? Wait, kuhana, di kuhana? Wait, kickback. Di man ni Kongreso, di man ni Senado eh. Matod sa Dios, dada ang tibuok. Meaning, di gyud kuhaan bisan gamay. Asa dadon? Dadon sa templo. Ang pangutana, unsa man ning templo ha? Tubag, Ezekiel 41:17 ug 20. Ang bungbong sa sulod sa templo gikulitag malarawan, larawan sa kiruben, larawan sa taong duhay naong, larawan sa leon, larawan sa palwa sa palmira, gikulit kini sa tibuok palibot sa templo, gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan, sa sulod ug sa gawas sa templo, dunay larawan. Mao ang rimitanan sa ikapulo. Kanang templo nga naay larawan. Ang pangutana, ang laing tinuhan, sige magkoleksyon sa ikapulo. Gisugo man mo sa Ginoo nga dad-an ninyo ang ikapulo sa templo, unsang templo ha, kanang naay larawan. Ang pangutana, asa man yung ginala yung ikapulo? Sa simbahan nga way larawan, sa budiga? I-remit na sa simbahan nga naay larawan, nga mo ng simbahan Katoliko, natuwa dito ang mga pare na nalagad. Kung di ni-remit, kamo ang tinuod nga kawatan. Ningon ang Ginoo, nakapangawat bang tao sa Dios? Nakapangawat. Kaya mga pastor, manawat ang tadron. O mag-remit. Bahalag masuko na sila. Total, mula ka namin taon di. Roland, kamoy batuon ni taon. So mauna ba, Mr. Wala mangwarta ang simbahang Katoliko. Kay bisan sila mga pare, wa gyud sila magmandato nga mohatag ta og 10%. Kitay gipabutan pilay atong ihatag, pero sila gibutan ta nila nga mohatag og 10%. Wala sila authority, wa sila sugua. Mo nang sila ang tinuod nga kawatan. Di ni chismisa, tinuod ni siya. Ayaw lang mogsaba. Sunod pagutan. Padisag. So na mo'y pagutan na kay patubag na ito ka Brad Janjona para makapahuway ko gamay. O niya Brad Janjona? Brad, dito. Kaya mga utana. Atong nasigon ang mga igsuon taga Katarman. Alihok dool mo ani. Atong si brother at report palingkuron mo ani. Salamat Brad Paul atong pakpakat si Brad Paul Kunya mangutana unsay pangalan o unsay imong tinuhuan o unsay imong pangutana sa Maayong gabi kanyong tanan. Ako dahil si Baloy Nicolog. Kanya Katoliko, pure yun nga Katoliko. Duha lang akong ipangutana. Gamay lang akong pangutana. Duha lang. Kining mga escapular na to, mga kanang ibinitahan bitaw sa kuan, na by expiration ana.
Kaya may isyapular ba? Binitahan. Kaya kasagaran uban, kanang binitahan, pero di naman na gamiton, gato na sila na-expire. Oh, kamo tanan nga mo ta. So, salamat sa pangutana. So, ako isip nga member sa team sa Deliverance and Exorcism ni Father Darwin. Ang blessing sa mga itabo sa mga scapular o anything nga mga gamit, ang makapabalaan na mawang tubig o ang kulong. No? Naman na sa numero 5:17 o niya pinagi po sa kulong. No? Juan 6:63. So, ang pag mayon kag ma-expire, ang butang nga mahimo na siyang wala sa expiration, no? Wala na sa expiration. Adun na lang mga butang nga ang tendency nga scapular, mga putol siya, na kung aduna nagidili na gid nimo ma-recover ang maong butang nga mao kanang scapular, mawa na gid ang dagway, kanang yang printed, no? Pwede na siya nato nga dili gamiton. No? Parehas na anang mga imahe nga nagaputol ang kamot. Mga rosaryuhan nga nagabugto. Pwede na nimo na siya ilubong. No? Kung pwede pa na siya nga ma-restore pa, buhaton na unya ipa-rebless. No, ipa-rebless na to. Kay adunay mga butang na to kinahanglan ato man ang ampingan. Kung di na gyud nato mga butang ra man gud na siya, na di na siya panahon nga balik ko sa scapular diha. Unya bantayan nato nga adunay mga scapular nga dili promote sa simbahan. Unsa man mga scapular? Kabantay mo ang scapular nga kanang plastic, no? Kada siyang murag na may mga Carmelites, no? Kanang plastic, kanang panapton lang siya. Kada may gi-promote sa simbahan, dili ang plastic. Onya ang tendency na ang print ana tungod kay dili ninyo hubuon, maligo mo dili hubuon, mapapas siya. No? So mo ang tendency nga pwede na ninyo ng kwaon, kundi naman na siya ma-restore ang printing, kwaon na siya, ug unya pwede na nato pulihan. Unya ang tendency po na pwede po nato na siyang ilubong nga wala siya consecration kay bless man siya sa simbahan. Pero ang inyo ganing gamit nga gikan sa mga occult practices, nga gikan sa mga albularyo nga gihatag sa albularyo, kanang mga gamita dili na iya sa simbahan kun dili kinahanglan nato na siya nga i-break ang consecration ana. Yan nara pa uban kay gikas mananambal ipa-bless pa jud pare. No? Dili na pwede. Kaya ang maong gamit mahimo na siya nga namo na siya ang magmulabaw magud niya ang intensyon sa nagama parehas mananambal magamag eskapularyo. Pwede man na sila magamag eskapularyo. Ano? Mo nang adunay gikan sa simbahan ug aduna say dili gikan sa simbahan. Now, which is wala i-promote sa simbahan. Mo nang aduna na sila mga occult practices, no? Kana mga butang nga kinahanglan mo dispose gani mo ana kinahanglan inyo ginang i-renounce and inyo ginang i-break ang consecration ana. Kay mahitabo nga adunay attachment spirit nga gikan ni ana pare anang hapak. Mo na nga aduna na siya attachment spirit consecrated sa maong naghatag niya na nga dili gikan sa simbahan. So mo na siya mga igsuon o hinaot nga inyo pa nang masabtan dili man ni punto sa spiritual warfare, pero gihatagan na nako nindot kay ang pangutana tungkol sa eskapularyo nga dili na nato magamit og kanusa nga ma-expire. Ma-expire na siya kung sa panahon nga mawa na gid nang iyang imahe, no? Kanya dili na angin ganito na to. No? Ang tanan ninyo nga mga gamit, pwede na siyang mga putol nga mga rosaryan nga dili na ma-restore, pwede ninyo nang ilubong. No? Ug mao ra ta, daghang salamat ning gabi. Napay kanang last na pangutana. Sige. Kanang mga pare bitaw mo bindita sa mga tubig nga mga kuan. Dili kuno pwede lakaran ken kagaba. Kuno lang sa kuan. Nya ikaduha pod, kanang mga bindita mga pare, di man tanan mag-igo ato sa tubig. Nya malakaran man nato. Di ba ka magabaan? Di ba? Daghang salamat. Unang pangutana sa ko anang una niyang gipangutana. Mabalik ko pangutana. Dis amang gikan ang pagtudlo nga kung malakaran mawa ang pagka-bless. Kisay nagingon na ang simbahan o gikan ras mga katigulangan. Mo nagingon dia sa Episo
Episo 2:8, ayaw ka mo patunto sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa atong mga katigulangan. O magtudlong simbahan na. No? Kinahanglan dili maglakaran. Pero ang importante mga igsoon, kinahanglan nato nga ningo madya sa kaalam sa SGS nga ang mga butang balaan kinahanglan angay nato ampingan. Kaya nga naman maunay panahon nga kung hatagan tag paghukom sa Dios, maunay mo hatag nato og dakong garantiya nga kita nag-amping tag usa ka balaang butang. No? Namo kay tendency nato mga igsoon, unsa may mga balaang butang nato nga nas altar. Ultimo gani altar nato giagupop na. Yung saan na ito pag-amping ana? No? Mo nang ampingan. Mo na ang mga balaang butang, nga nung aduna tayo altar sa atong balay, tungod kay maunay butanganan sa mga balaang butang. No? Nga, ayaw mo to, nga, di ba na ito mahibawaan nga, di ka na ito gigamit. No? Nga mabutang lang na ito diha. Malakaran. Kana malakaran, dili man na waman magtudlo ang simbahan na. No? Kung dili pagtulunan ra na sa mga katigulangan. Okay? Pero kinahanglan ampingan na to, ibutang na to sa sakto nga butanganan, nga which is natay altar na kinahanglan angay na to butanganan sa mga balaang mga butang. No? O ang ato hinluan ang portion sa balaang butang, kaya nga naman, kita mga Katoliko, di kita kaibaw manghinlo sa altar, kasi pagtrapos mga imahe, mo nang ipakita na to ang pag-amping sa mga balaang butang. Okay? Salamat. Okay, ay ikaduhang mangutana. Sige Brad, mayong gabi Brad. Kini akong suliran. Okay. Kapangutana, naiingon diha na ang pare puli sa Dios. Kapangutana, papulian ba yung pagka-Dios sa pare? Ang pangutana, ang pare puli sa Dios. Unya, ang Dios ba di ay mapulihan? Mo na delikadong mapulihan. Na ang pare na Dios. Mao na usa ka misinterpretation sa doktrina Kristiyana nga ginagamit sa Seventh-day Adventist. Ang Santo Papa puli ni Kristo dinhi sa yuta o gipulihan lagi. Ang tubag diha, ang pagka-Dios dili mapulihan. Apan ang trabaho ni Kristo sa pagatiman sa simbahan, pwedeng pulihan. Yan isaka siya sa langit, ningon si Kristo, Pedro, bantayi ang akong mga karnero, at imana ang akong simbahan. Kanang karnero nagpasabot og mga tao, mga simbahan. Salmo 79:13, ang mga karnero mao ang mga tao sa sabsaban. Na mao di ay pabantayan kang Pedro nga unang Santo Papa. Apan si Kristo mao ang kinatibuk ang magbalantay, the visible head and the invisible head. Si Kristo makitang magbalantay, apan si Kristo dili makitang magbalantay sa kinatibuk ang simbahan ug ang iyang pagka-Dios dili mapulihan. Kay matud pa ni Kristo, ako magauban kanunay kaninyo hangtod matapos ang kalibutan. Mateo 28:19-20. Mo nagtubag nato sa imong pangutana. Okay. Salamat Brother John Juna nga pagpatinaw nga ang Ginoo dili gyud pwedeng pulihan. Okay, dai pangutana. Nabay laing mga igsuon nato ani nga kanang dili Katoliko? Isa lang kamot pe. Laban ayaw mo ka ulaw mo ka ha kay sige sa sunod ha ato nang i-arrange nga dahil sige Brad. Ako dahil si Dario Sir Johannes sakop sa kapilya sa Fatima. So mo pa did help love yun panahon kay panahon na sa open forum. So ganahan po kumautaran kay sila mga batid sa CFD. Ang ako pautaran bro sa like ka nga kanang ingon bitaw sa Roma 16 kanang ingon diha pagpamustahay kamo pinagi sa Ilisong Halok ingon nga nangamusta kaninyo ang Iglesia ni Cristo. Pangutana kanang Iglesia ni Cristo tinuod ba nga sila bagitungkol kay babasa mo diha sa Biblia? Okay. Ang gibasihan sa pangutana na i-premise katong Roma 16:16 mabasa dito nangumustahay kaninyo ang tibok Iglesia ni Cristo sa inigsoong halok
mo tayo gibasihan ni brother at patubagon si Oh, brother. ang pangutana diha, ang pangutana nila Roma 16:16. Pangumustahay kamo sa balaan nga halok, nangumusta kaninyo ang iglesia ni Kristo. Unsa gitukod ni Kristo? Tukuron ko ang akong iglesia. Roma 16:16, papangumustahay kamo sa tanang sa balaan nga halok, nangumusta ang iglesia ni Kristo. Huwag yung mingon, pangumustahay kamong mga Katoliko, busa kami gitinoon. O, di ba, anang punto, ana? Mga kaigsuunan, mo na giingon, dili tanang baligya nga kaning Levi's original na ipike, tama? O dili po tanan genuine kwarta na pike. So, paun sa manimo, mahibawaan, kini siya pike. O, wa pa. Ingon man lang piki dayon nga kamo may piki matud pa nila. Kami man din sila naama sa inyong libro. Religion, Doctrine and Practice by Father Francis B. Cassidy, page 442. Si Kristo ba ay nagtayo ng iglesia? Sagot ng pare, oo. Ayon sa kasaysayan at kahit sa Biblia, ang kanyang tinayo ay tinawag sa kanyang pangalan o iglesia ni Kristo. O klaro, iglesia ni Kristo, dili iglesia Katolika. Pare, ninyo nag-ingon. Tiwasan. Mga kaigsuunan, ang tubag niya na, narapos sa libro, page lang padayon, ingon ang pare, unsay tawag sa iglesia na kang Kristo? Ang tawag Iglesia Katolika. Agi, di ay Iglesia ni Kristo, di atik na di ay kay wa basaha. Unya, dili sila ang gipasabot ni Ana ni San Pablo. Kay ang pangutana, kanus aman di ay nasulat ang libro sa Roma, 59 to 60 AD. Kanus aman day na tao sa Felix Manalo, 1886 May 10. I-minus daw. Niingon na si San Pablo, pangumustahay ka mo sa balaan nga halok, nangumusta ang kanang iglesia ni Kristo, wa pa'y nahimong tao nga manalo. Pagkatao ni Manalo, na taong Katoliko, nalipong ni Tuyok o upat ka reliyon, una sa Katoliko, ikaduha, Christian Mission, ikatulo, Methodist, ikaupat, Seventh Day Adventist, upat kalipong, pag 1913, July 27, ningon na yun siya, kini ang iglesia ni Kristo, bitukod niya. Naa sa ilang pasuko, 1997 pasuko ng Iglesia ni Kristo na nag-ingon sa page 11 ni Ministro Katanyay way back on July 27 that the Church of Christ or Iglesia ni Kristo was registered in the Philippine government. The registration papers state among other things that Brother Felix Y. Manalo is the founder of Iglesia ni Kristo. Dili, di ay si Kristo ang founder, si Manalo. Busa pike. Ngunit tubag na to ang kanan. Salamat sa tinaw kayo nga pagpasabot o nindot nga pangutana. Laktod nga pagka-istorya, kinsay pike, ang katong nagdala sa ngalan. Kaya ang pagtulunan nato sa simbahan, dili man ingon nga pagkamabasa sa Biblia. Kanang kamatuoran gyud. Nga kamatuoran di man makasumpay gikan sa pagsulat sa libro sa taga-Roma, diin si Felix Manalo ulahin na kayo nagtukod. Gidala lang ang ngalan sa Roma 16:16. Muna klaro. Unya, magpailag mo. Nagsugod na ba naglakaw-lakaw diri sa mga barangay? Naghimo na sila pahayagay. Munang Kang Mr. MC, dungagan. parehog. Ako dungagan, nagtubag ha. Kung atong hinumduman sa kitapik ni Brad Paul na partes Biblia, ang simbahan Katoliko may nagbugna sa Biblia. Kung wala pa ang simbahan Katoliko, na kung wala sila makabasa sa Iglesia ni Kristo, unsa may simbahan nga ilang basihan? So ang ilang simbahan nagikan sa Biblia. Di ba? Ang tanan nga simbahan born again. John 3:3, you cannot see the kingdom of God unless you're born again. Gigamit nila na. Kay tungod kay nabasa nila sa Biblia. So ang ilan ng simbahan mugna gikan sa Biblia. Pero ang atong simbahan mao'y nagbugna sa Biblia. So kinsa may piki, kadto ra nagbasa-basa sa Biblia naghimog simbahan. Okay? Klaro? Okay. Sa ato pa dahil Brad Kaloy, ang laing ang simbahan Katoliko, ang iyang anak Biblia. Mo baron. O unya ang Protestante kay gikan man ka sa Biblia, ang Protestante anak sa Biblia. Okay na? Ang Protestante anak sa Biblia, ang Biblia anak sa Katoliko. Tegon sa man ang Protestante ug ang Katoliko. Ha? Apo di ay sa Katoliko Protestante, way mga batasan. Sige pangaway sa ilang apuhan.
Palakpakan na tong simbahan, be. Okay. Sunod, pamunta na. Palihog. Redol. Oh, gamay na lang, mga kulang na lang, gamay. Mga sa kauras, ugtunga na lang yun, kulang. Bitaw. Brad, sister, pamunta na mo, dali. Napamay daghan na tong mga, okay, dali, sister. Napamay daghan na tong mga kalibog, no? Karon na ang panahon, yugto nga makapadayag kitag makapabuhagay kita. Okay, inig humili ni Pader, mangutan na, unta ko Pader, di ba pwede? Pwede ba, dili? Dili, ari, pangutan na. Okay, sister. Kung sa pangalan mo, sister? Ako sa Esther Mikulog. Sige. Sa'yo mong katahon, sister? Kanang, may gabi ka na itong tanan. Kanang, na ako'y kalibog ba, gamay sa atong tinuhuan niya Katoliko. Kabahin, aning, kanang padurong bitaw tamok kalawat, na bitaw mo ingon nga, Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong laman ug mamaayo ako. Kana babuti pasabot nga, kung makakwanta na, pwede na tamo kalawat, bisag wala pa ka kumpisal. Ano ka, kumpisal? Kanang, angayan ba, kanang, okay na ba, pwede na ba atang mudawat sa lawas ni Kristo? Kung ingon na ka nga, adto nga mga kuana. Wala si sister. Murag okay na. Ang tubag, pwede kang mga lawat, humangsulti ni Ana, kung wala kay mortal sin. Pero kung i-examine sa imong kasing-kasing nga doon na kay mortal sin, kanang pag-ingon dili ko angay mo kalawat, di ko na makakuha sa mortal sin. Ang makakuha sa mortal sin, sumalas tudlo simbahan kumpisal. Umigil ka dapat mga lawat. Luha man ang salagod, mortal o binyal. Sigwa pag ita ibaw niya na ang binyal, gikan sa Latin bihinyalis, meaning mapasaylo. Ang mortal from the Latin word mors means death of the soul. Busa, katong gingon mo sister, na humagsulti ni Ana, pwede dabang mga lawat kung wala kay mortal sin. Pero kung na kay mortal sin, refrain, go to confession, then balik at pangalawat. Dagan salamat. Salamat kaya. Salamat. Okay, next. Sige, jangan. Okay. Pakapin. Kanang pagpangalawat, atong inamduman bisag aduna tay mga mortal sin. Kani nga magod sa San Pablo sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 27 ngadtos 30. Nga ang dili takos modawat sa lawas ni Kristo ug sa iyang dugo, nakasala siya batok sa unod ug sa dugo ni Kristo. Sa lawas ni Kristo. Mao na nga nakasala ta tungod kay midawat ta sa lawas ni Kristo nga which is dili ta angay. No? Unya, nay daghang mangutana daghang mga Katoliko nga medyo pilosopo ko ba. Brad, di lang ko mo simba Brad kay wa pa man pud ko kumpisal. So dili na to limitan ang Dios nga busgon pud ta sa iyang mga pulong. Kay ngano sud sa santos nga misa atong hinumduman, adunay duha ka liturhiya, liturgy of the word and liturgy of the Eucharist. Mo na nga bisag wala ta ka kumpisal, musimba gyud ta. Kay ngano man aduna may pamaagi ang Dios nga busgon ang atong kalag pinaagi sa pulong, pinaagi sa mga wali sa pari nga may makapabusog sa atong kalagsab. Mo na nga di nato limitahan ang Dios sa iyang gahom. Mo na sa una katong gigon niya nga dili ako takos nga mudawat kanimo apan ipamulong lamang nga mamaayo ako. Kay ngano man diha nato mawagtang mga igsuon ang atong venial sin diha sa pagsugod sa santos nga misa. Unsa man santos nga misa, di ba magdaigtas Ginoo. Nga pagkahuman mingon ta, nagakumpisal ako sa Dios Amahan makagagawom sa tanan. Unsa may gikumpisal? Sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat nga wala na ko angin buhaton, no? Wala na ko angin buhat. So kana mga igsuon diha na siya matangtang panahon sa imong pagdawat so paglitok niya na sa panahon ka mga mukalawat. Dili ako takos nga modawat kanimo apan ipamulong lamang mamaayo ako. So ang importante di ay sa misa mga igsuon nga kinahanglan nahibaw man di ay ta sa misa nga alas 6 ang misa, kinahanglan dili ta late. Ha? Ako lang ikuan kay diha po ko nahigugma sa santos nga misa kay ako di po ko inimahon sa una. No? Sige lang tagpanagat. Inig uli tulog ay ilig alas 4 dali pug ligo kay dagat na pod. No? Di na ta kauna-unag pagsimba. So, mo ni mga igsuon,
nga kinahanglan nahibawt ang oras sa simba, kinahanglan di ta malate. Nga no mga igsoon, dako ka importante na to ning pagsimba. Ano man? Ato hinumduman na nga sud sa usa ka semana kasara ta mo simba. Imbis abri untag tanang adlaw ang simbahan, pero Domingo rin ta mo simba. Di ba kay mo may adlaw isisimba na to. Pila man ta ka oras mo simba? Usa ka oras. Ha? Ya tanaw na to karon. Pila man ka Domingo ang bulan? 4. So 4 ra ka oras mo simba sa usa ka bulan. Pila man ka bulan ang usa ka tuig? 12. I-times 4 nimo sa 4 ka oras. Aduna ra tay 48 hours mo simbas Ginoo sud sa usa ka tuig. No? Unya kung ato nang i-convert kay aduna may sa adlaw ang usa ka adlaw 24 man ka oras. Unya 48 man. So duha ra ta ka adlaw mo simba sa Dios sud sa usa ka tuig. Di ba? Pila man di ay katuig, pila man di kaadlaw mo sa katuig. Adunay 365 days. Ang gipangayos Ginoo duha ra ka adlaw na makasimba ta niya. Ha? Mabita na ningon si Kristo sa Juan 6:27. Naghago kamo sa kalanon nga madunot ra apan wala ninyo hagui ang kalanon nga may makadakan ninyo didto sa gingharian sa langit. Ang kinabuhing walay katapusan. Ang Ginoo naghatag na nato og 363 days aron mabuhi ta maghago ta nga mabuhi atong kalag. Pero wala nato hagui ang duha ka adlaw nga gipangayos Ginoo aron makasimba ta niya makadawat pagitas kalanon sa kinabuhing walay katapusan. Unya naa pa gyud tay panahon mo simba ta late ta. Gikwaan na po natong minuto ang Ginoo. Unya na ra ba di kasagaran Katoliko ini gumagkalawat mauli dayon. Gikwaan na po niya pila ka minuto ang Ginoo. Ha? Dili na matagdog duha ka adlaw gikwaan naman po nimo pila ka minuto. Unya, ini panahon pag yun dito, di pa yun tapuson ang katapusang panalangin dito. Pare, kasi katapusang panalangin pare. Tapos na ang misa, dadaan niyo ang gugmag kalinaw ni Kristo. Unya, kiniuli naman ka, dadaan mo kalinaw o gugma. Mo nang kitang Katoliko, bubok lang gihapon ta. Mo tingin parirulan ganina, na po ning gikag simbahan no? Usmudlot yan ang simod. Kaya nga no, di nato madala ang gugma o kalinaw ni Kristo. Di nato ma-apply sa atong kinabuhi, bisan sud sa atong pamilya, tungod kay di nato madala kining gugma nga angay natong ipaambit sa atong pamilya o sa atong mga kasilinganan. So mo na mga igsuon, nga dako ka importansya nato nga ang lawas day ni Kristo hinumduman nato ni, no? Nga kini saad gyud ni Ginoo para nato. Nga kita mukaon sa kinabuhing walay katapusan, ang pan sa kinabuhi. Mo na nga mudawat niya na kinahanglan mangumpisal ta. Nara ba po'y mangumpisal ta nga justification? Padre, nangabit ko padre. Kaya ba ko padre ganun nangabit ko? Tungod sa akong sawa, wala ko ma-feel ang gugma padre. Sa una timplahan ko kape karon dili na. Ana, mo na hinungdan nga ang imo pagkumpisal, gusto ka nga mahindog ka sa imong kaugalingon. Magpakalimpyo ka bisan tuod imong gibuhat nga dako kay sa. Kay mo justify ka sa imong gibuhat nga sayop. Padre, nangawat ko kwarta sa akong asawa padre. Kay ba padre nganong nangawat ko? Tihik kay ako asawa, mo justify ka. Gusto ka mahindog imong kaugalingon. Di ba? Wala man igsoon nga kinahanglan kung mamumpisal ta timos natong dawaton ang atong sala. Timos yun natong angkunon ang atong sala aron mapasaylo tas Ginoo. Nara ba po kusog kay mo mangumpisal ang mga lawat. Unya nay pagpugong kanang contraceptives. Kusog kay mo ngangag ba kusog kay mo anas inig pangalawat pero adunay contraceptives which is pagputol sa kinabuhi dako kayong sa. Kaya ang pagputol sa kinabuhi ra ba mga igsoon? Una, adunay upat kada kong sala nga ang langit magilak sa gibuhat atong sa unsa man mao nay una abortion, pagkutlo sa kinabuhi. Mao na mga igsoon nga kinahanglan ato nang ikumpisal.
kining dagko gyud atong sala mo eksaminon natong kaugalingon nga kinahanglan mo na ningon siya sa 28 sa unang Korinto kapitulo 11 busa susiha ang inyong kaugalingon kung kinahanglan bata angay bata modawat sa lawas ni Kristo mo nang daghan ng nagbaluyahon nagbasakiton ug nangamatay tungod kay sige kalawat way kumpisal galing natong tanan. Okay. Salamat kayo, pre, sa pagtubag. No? Kinalan magsusi sa kaugalingon. Ha? Kunya, sa misa, tarong nga po og recite nagatuog kami sa usa ka Dios Amahan makagahom sa tanan. Memorize man ano? Para matarong po na to. Nagatuog kami sa Dios Amahan. Dong, wala gyud mapakaon tong baboy no. Ano ba? Boy, way klaro pangadiyaan niya. Ihungit sa lawas ni Kristo. Amin, amin. Ra nga amin. Lawas ni Kristo. Amin. Nya, pag-recite ato ang Apostles' Creed or katong Credo, dili tarungon. Tarong nga gyud, ha? Okay? Okay ba? O nya inikanta sa mana mo, kanta tatanan kay tudlo man na sa Ginoo. Kung mag-ampo mo ingani, giawit na to sulod sa pagpo. Pidig mag-isa kamot na narana ninyo, di mo po nag-istrikto simba, pero mas okay ra po ka nang iubos lang yung kamot niya. Ay, importante mo kanta ka. Ha? Uy, amahan, di ba? Amahan. Labong bitong pakantaho na itong video kaya buntagan kanta ng amahan na mo maglugos o giyawit ng ipaw ka ng napil o yayag ipakita na nato karon ang kalinaw ang gugma ni Kristo. Peace. Unsa may pag-peace ninyo? Sige daw, practice. Peace. Unsa man? Hoy, dili mao. Peace. Ato tong kisame bungbog ang mga tiki. Peace. Kay di man kaharong sa mata, bilaw. Apil-apil na nato ha kay aron mga pulido gyud ang atong pagkuan sa misa. Na ayo gyud palit, ingon man si Brad Talo ayo palit. Nabay uban nga, lagi uban pre nga kuyaw kay pre. Gadali, lagi gadali. Sus pag-abot dito kay wingon na ng pare. Puting dagana gyud niya sister, puting dagana. Abot dito kay ingon. O natapos na ang misa, dadaan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Dala niyo panalangin sa ngalan sa mahal. Sus pag-abot dito sa Ginoo, salamat kay nag-abot gyud ko gamay. Ayaw, may nga na ay binuang. Ayaw nga na. Okay na ba? May pangutana? Sige. Mga duha ka pangutana. Duha tutulo. So may gabi kani ako pangutana sumpay ni sa expedition ni Bro Paul kanina bayin sa simbahan ug sa Biblia kay ang Biblia produkto man sa simbahan nya gumikan po sa Biblia daghan pong simbahan nga natukod akong pangutana unsa may yoy pasukaranan sa pagtuo simbahan ba o Biblia ug naa ba po ni mabasa sa Biblia. Okay, ang sukaranan sa pagtuo, ang pangutana, unsa man simbahan o Biblia. Ngayon man si brother ganiya nga daghan man tukod og simbahan. O kanang pangutana ato patubagon na brad. Sa Diyos ang imong pangutana unsa Diyos sukaranan sa pagtuo simbahan o Biblia. Ang tubag diha sa pagwali ni Kristo nagbitbit sila Biblia wala so simbahan gyud ay kay mingon man si Kristo ang maminaw ninyo maminaw nako ang nagsalikway ninyo nagsalikway nako Lucas 10:16 kung maminaw ka sa mga apostoles maminaw ka kang Kristo kung di ka maminaw sa apostoles di po ka maminaw kang Kristo o di po ka maminaw sa amahan nga nagpadala kang Kristo. So maminaw ta sa simbahan. Wa man mingon si Kristo sa pag-ingon niya, lakaw mo tibuok kalibutan, himo ang tinun-an ang tanang kanasuran ug basahig kapitulo bersikulo wa man. Mateo 28:19. Ang ingon ni Kristo og tudloi sila unya nagbitbit dayto sila og Biblia wa man. So asa maging una? Naa sa 1 Timoteo 3:15. Si San Pablo mingon, Timoteo, kumalangan man ugaling ako, ikaw na ang bahala sa pagkinabuhi, diha sa panimalay sa Dios, nga mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran, nga mao ang simbahan. Wag yun mingog Biblia. Kay ang Biblia, produkto lamang sa simbahan. O ang Biblia, nakahimo og mga siktang simbahan. Mao na itubag ko sa inyong pangutana. Okay? Okay na to, Brad? Ato na nang awhago ng mga sikta karon, Brad, John, nga murimit sila katong ingon ni Brad Paul bisag pandisal na lang kada buntag ni Father to para makabawi bitaw katapos ang duha ka pangutana kay aron makauli na ta. Sige ato to Brad dali Brad sige.
Iniguman sa duha ka pangutana, wala na limit nga pangutana, murag beer ba? Iniguman sa saka Quezon. Ngayong gabi ka natong tanan. Ako si Joey Pinke, usa ka Katoliko. Ako lang pangutanan na to bro, kani bang about aning Holy Week bitaw na to? Nganong mag-outro-outro man siya bulan? Dili man kuan asa man basihan ana nga umay kanang kalendaryo sa miaging panahon. Ug pati po ng Katoliko kanang ato ang kuan bitaw kanang Pasko. Bisa ko daghang salamat. Okay. Ang pangutana ni Brad, ako lang ato day klaro, pangutana siya ngano mag-usob-usob ang pizza sa Holy Week. O, unsa man gyud adlaw ng bilisan to, Brad? Lunes. Biyernes gahi. Okay. Ang pangutana, nganong mag-usab-usab? Dili, yun kay pizza lang, kung dili, ang bulan yun, usay Abril, usay March. Di ba? O niya, nga naman ang December 25, permanente man na unsang pagkaunsaan niya na. O, di ba? Ang simbahan Katoliko, doon na tayo matod pa niya, may kalendaryo kanyad to. Doon ay gibasihan o gitawag o Judeo-Christian tradition. Kung sa man ipasabutan ni Judeo o Kristiyanong Katoliko nga tradisyon gibasihan. Si Kristo namatay ato sa takdol nga bulan. O ang dagan sa bulan magikuhaan sa simbahan. Bantay nga ang Judeo, lunar ang ilang reckoning. Lunar, bulan, dili solar. Okay? Okay. Sabtan. Okay. Si Kristo, namatay siya sa kining takdol nga bulan. No? Unya, ang counting sa simbahan, ipasibo siya sa 40 days, gikan sa pagsugod na itong Merkulis sa Badles. Tama o dili? Unya, 40 ka na kaadlaw, o ang gitawag o Easter Sunday niya na Domingo, takdol ang bulan. Nga usahay mahagbong sa Marso, usahay mahagbong sa Abril. Kaya dunay gitawag o vernal equinox. Tanong naman nga ang vernal equinox, scientific na termino, nga ang adlaw mulatas sa equator, kanang bitang bagi sa atong kalibutan, so nga, equator ang tawagan na. Nga usahay, muhagbong siya sa Marso, o usahay, muhagbong siya sa Abril. Mo nang dili permanente. Kay pangitaon man ang takdol, unya, usahay, ang takdol na bulan, nga mao'y Easter Sunday, usahay mahagbong sa Abril, usahay mahagbong po sa March. Mo nang dili siya pareha. Now you know. Mo na itubag na to. Ang adlaw na tauhan, ilisod man kayo nag-usab-usabon, kay usahay gios-os nimo, binata, imong laguhon, matiguang o delikado kayo na. Mo na permanente yun na. So, I think nasabtan ang maong rason. Daghang salamat. Okay. Okay. Follow up, bro. Wala pong tana? Sige, follow up, bro. Sige. Okay na ko sa kuan sir. Ang follow up lang nako sir kanang Pasko sir di sa man ako ang nanong na December 25 na siya. Nataw si Kristo. Nataw siya di sa man na siya gibasihan nga may kalendar sa una. Nga nindot nga pangutana ana asa mabasa sa Biblia December 25. Ang pangutana lang nagawala nganong di sa gaihap nganong nahimong yes. Nganong nahimong 25 December. Doon ay rason. Doon ay rason. Ang Judeo, doon na sila reckoning. No? Judeo-Christian tradition again. Okay? Taas na nga istorya, apan atong i-constrain para dali ra kayo niya. Klaro yun ba? Sumala sa ato ang encyclopedia, Catholic Encyclopedia, sa page 225-26, gibasihan ang gitawag o paghalad ni Zacarias dito sa kasulat sa Lucas. Doon naman go'y tulumanon ang high priest nga kanang gitawag duty o nakatuka. Sa pagsulod ni Zacarias sa templo, kay siya may nakatuka sa panahon sa New Testament, nipakita ang anghel. Ang tawag ni ana sa mga theologian, theophany.
Theos means God, pani means appear. So sa akong gitawag thesis, gitawag na ko nag angelo pani. Kaya di man pwede daw manunlog. Kaya naghimo man kog thesis. Angelo, ang buti pa sa anghel. Pani, from the Greek word appear. Nagpakita ang anghel kang Sakaraya. O giingnan siya ang imong asawa nga si Elizabeth, magmabdos, nganlan maghuwan ha, di Pedro. Kaya si Zacarias, imposible. Mga tiguang naman ni. Wa may Viagra ka nito. O, di ba? Wa siya mo to. Apan di nga sa sanghil amang kahangton nga matuman ka ni. So, ingon ang mga ingon theologian sa simbahan, nangutana sila, kadtong pagpakita sa anghel, unsa man tong bulana. So, gitanaw ang Judeo-Christian calendar. Nasayod ba kamo nga ang Hudiyo adunay kalendaryo duha? O nasayod ba kamo nga ang Katoliko natong simbahan duha sad ang kalendaryo? Nagisunod? O, para masayod mo. Dunay gitawag calendar of the king. Mao na ang Sebel calendar sa mga Hudiyo. Doon na po sila religious calendar. Kanang ilahang pag-celebrate na Yom Kippur o uban pa na mga celebration. Gitawag religious calendar. Sa Katoliko doon na po tayo gitawag counterpart na ang gitawag na to og Sebel calendar, Gregorian calendar. Apan sa simbahan, doon na kita liturgical calendar. Patas o dili? Patas ay. So gitanaw, unsa man tong bulana sa Hudiyo nga kalendaryo? Tesre. So tesre makaon na dili. Ngala na sa kalendaryo sa Hudiyo, na kung tan-awon sa tugbang sa Gregorian calendar nato September. Natunga-tungaan na sa atong kalendaryo, September, October, nas tunga-tunga. Okay? Mo lang tugbang. So nagpakita daya ang anghel bulan sa September. Unya, ikaduhang pagpakita sa anghel kang kinsa. Ave Maria, gratia plena, Lucas 1:27. Nagpakita na po ang anghel kang Maria. Okay? Mo bitaw na natin Feast of Annunciation of Mary. Marso. Tama? 25. So napakita na po ang anghel og ningon kang Maria, magmabdos ka nganlan mo Hesus. Hinumdumi si Juan Bautista o si Kristo, magbuwang si Juan Bautista og 6 ka bulan. Tama ko dili? Dili mo ulit na ko langoy ko bilong labaw. Hinumtuon ako, tuon na lang para madali. So basahan ninyo ang account of Luke. Igagaw na sila, magbuwang si Kristo si San Juan Bautista og 6 ka buwan. So pag ingong yun ni Maria, payat ay ang dahan me of the Lord, be it done to me according to your word. Ingon ng anghel, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Nagsamkon din si Maria, kang Jesus. Ang pangutana, from September, sa pagsamkon ni Maria, pila na kabuan, ihapa daw ditulo. Arithmetic na yun, kay malkansita, 6 kabuan. Dako na ang tiyan ni Elizabeth, mao pa'y pagmabdos ni Maria. Tama? Karon pagmabdos ni Maria, nidagan og padung sa pagkatao ni San Juan, 6+3, natay John 24, nga basa-basag tubig, nigawa San Juan, tama? Ayaw jud kalinti, kamo mga Katoliko lantanon, lantanon kay mo. Pila na kabuan ang tiyan ni Maria, pagkatao ni San Juan Bautista, from March, 3. Tama o dili? Pila na kulang para magawa si Kristo. Mukount ka sa pagkatao ni Juan Bautista, padung sa December, 1 plus 3, pila kabuan. Pila man day kabuan mo gawa sa bata sa tiyan. Mo ng December 25. Sislyo, ang tugbang anak, December sa tuwa. Unya, sa Luke chapter 2 verse 11 to 13, niingon man sa Lucas, karong gabi una, mataw ang hari, ang manluluwas, karong gabi una. Kinsa man to? Si Kristo. Luke chapter 11 to 13. Unya, sa atong kalendaryo, pag abot na alas 12, maunsa naman ang oras, 24, 25 naman na, ng December 25 na tao, si Kristo. Sumala sa karaang na computation, diha base sa Biblia, sa duha ka tradisyon, sa Hudiyo o Kristiyano Katoliko. That's why December 25. Kung dili na maong na computation, aber tagaay kong inyo. Puti na lang ang uwak, yun na sila ila, Biblia yun na ilaha. Tama o dili? So that's why, ingon si San Pablo, huptin ninyo ang tradisyon, nga among gitudlo kaninyo, pinaagig sulat o binaba.
2 Tesalonica 2:15. Daghang salamat ug mayong gabi natong tanan. Salamat Sir John. Tinaw nga gipasabot nga ang pagtumbok sa December 25 sumala sa pangutana ang yawi kadtong si Zacarias nga naghalad o naturnuhan dito sa templo. Unya sa tuang kalendaryo nga atuang basic lang kayo nga panabot, June 24 may birthday ni John, mohihap lang ka og unom mo nang mutangkod ka sa December 25. Ya, wa man siguro tay supak ana kay bisan ang mga Muslim malipay ana. Oh, kay ngano makapamaligya man sila may daghang lantern gibligya. Series light. Daghan ang sakto ginang maglipay ang tibok kalibutan kay magmaya man ang tanan no. Oh, hashtag aliputa mura ba tag kita may birthday kusog mga regalo nga ang regalo to man ihatag ni Jesus kay siya may birthday kisa may birthday dai. Muna-munang hubugan ng Katoliko. Wa magaling ka simba to birthday to Jesus adto. Di ba? Na misinterpret na to, no? Munang, dahil kausa, di na lang nato punan si Santa Claus, kasapaan na rabang Jesus dito sa langit. Ikaw sikat pagkakayo na ko, ha? O, nalimot na sila na ko, ang imuhang regalo-regalo dito mo, iginumduman, bitaw. Okay, tinaw nga gipasabot ang Yahweh sa December 25. Makatubag na mo. Uy. Okay, bita na. Okay, katapusang pangutana. Last question. Pangutana, o dami Brad, o kanusa, o tamanguli, ane? Manguli na ta. Okay, takto na. Wala punta na? Ano pa? Asa? Okay, tapos ang last na. Sige. Ang Biblia sa Katoliko, Kuritetres, o 73. Kunya, ang mga protestante, 76, ang pangutana. Isa sakto ane. Sa 76 o 73. Ang tubag na 73, wa ba sila masayod? So wa pa nila ibalibag ang kining 7 ka libro, ang King James Version 73 na. Kano sa alang na nila gitanggal 1827 sa British Government of Protestant, they do not want apocrypha. Ang tawag nila sa 7 ka libro, apocrypha. Ang tawag nato niya ng 7 ka libro, deuterocanonical. Nanong deutero man na? From the word deutero means kaduhang ihap, canon ihap, di ba? So, mayong ganitag proto first canonical ihap. Unsa man ang proto, ang ihap sa mga Hudyo sa ilahang gitawag o libro 39 books lang base sa gitawag o ihap nila sa Council of Jamnia. Aduna sila criteria nganong wa kasulod ang 7 ka libro. Unsa man, number 1, 4 ka criteria. Ingon ang mga Hudyo ang first canon sa Council of Jamnia of Jerusalem na 90 AD, ingon sila kinahanglan ang maong libro nga dawaton nato isip Hudyo, kinahanglan na sulat sa Torah, kinahanglan na sulat sa Palestina, kinahanglan sumala sa ato ang gitawag, it must be written in Hebrew, it must be written inside Palestine, it must be written according to our antiquity, it must be written in language of Hebrew. Wa kapasar ang 7 tungod kay ang uban diha Grigo. Muna nga ilang gilabay nila 39 lang ila sa second canon, Alexandrian canon of Egypt, headed by Pope Damaso I 390 AD, gibalik ka ng maong libro. So ang count sa Old Testament 46, ang count sa New Testament 27, i-plus nimo 72, 73. Ako na po'y mangutana nganong 72 nyo sa 73 pareha man tama. Magbantay mo na kaya mo na kung kanunay ilas nga pabuya 72, 73 nga naman ang nga na lang kaya ako may matubad no di ko dapat mangutana. So mauna mga kaigsuunan nga kanang gitawag nga King James Version ulahin na 1611. Okay, pero edition 1611 kani nga imprinta mga kaigsunan. Ang pinakauna ang Septuagint, ang Katoliko. Ang kining gitawag o King James Version naa sa gitawag 73 books of mo niyang example adunay apokrypha. Kuwang. Unya kung mingong kag kuwang na dugangan pag mo another kuwang usa tawag na bahala mo ka man nagsulti. Mao na itubag ko daghang salamat. 73 ni nga libro pro King James. Mao ni ang original nga history. Salamat bro sa pagpasabot kabahin sa ihap sa Biblia.
Unang para sa mga dili pa kayo hanite, nag-practice pa ta, mupalit mo atong libro nga Biblia, 73 books nya atong na Deuterocanon ha, Deuterocanonicals anang naa sa ato nga. Okay ba? O ayon ang 66 kay kanang 66 kung punan na nimog 666 na. Naman na sa John 666. Kanang John 666, mga wa mo tuo ni Kristo na namiya. Mo na mga 66. 666 ha? Okay ba? O unya kay lami pa man kayo untang magbinayluay o mag-ambitay apan wa naman siguro gitugot ang panahon. Sige, clarification. Sige bro. Ayaw sa muglakaw kay mapapicture pa mi. Kay para doon na po may dokumento. Awan gyud ka nang itong tanang klaro bro kay kita bitaw ka nang kana bang parte sa kuan ka nang unsay tawag ka nang magmisa bitaw Sabado ka nang anticipated mass kay sa Biblia man gud kay kanang adlaw Sabado mao pa na adlaw nga iprepara nimo sa adlaw nga ipagpahulay. Pero sa ato karon mga Katoliko kay na naman tay anticipated mass o mosimba ka og kanang Sabado, pwede dili na ka mosimba og Domingo kay counted na to nga simba ka sa adlaw nga ipapahulay. Now ang question, gidawat ba to sa Ginoo nga dili pa man guto adlaw sa ipapahulay? Thank you. Tubag. Gidawat ba sa Ginoo? Ingon man si Kristo, unsay itugot mo sa yuta, itugot sa langit. Unsay dili mo sa yuta, idili sa langit. O ako ang iyonik. Unsay imong gawaton sa yuta, ako kung gawaton sa langit. Mateo 16, 18, 19. Unsay idili mo sa yuta, idili po sa langit. So gidawat sa Dios kay gidesisyonan man sa iyang simbahan. Kang ang simbahan aduna may gibili ni Kristong authority. Nakwa? Ikaduhang bersikulo. Mateo 18:18. Unsay inyong itugot, inyong gani pangkalahatan sa simbahan, obispo na, cardinals na. Unsay inyo ni Kristo, unsay inyong itugot kini sa yuta, itugot ko sa langit. Unsay idili niyo sa yuta, idili sa langit. Ang anticipated mass, itugot man sa simbahan, dawaton po na ni Kristo sa langit. Tama ba ko? Daghang salamat ng gabi itanan. Okay. Dire na pupos ang takna sa ato pag-ambitay og among gikahinaman nga magimbitar pa mo pagbalik og unta niining atong mga panahon malig-on kita sa atong pagtuo. Daghang salamat.